Sa aking pagkakatanda makahugot ay ito ang kauna-unahang kwento na magkakaroon ng part 3. Ang part 1 and 2 nito ay binasa noong October 2021. Pero ang unang bahagi talaga ng kanyang sulat ay dumating sa ating inbox ng December 2020. Tapos dahil maiksi ay hindi nga nabasa, dinugtungan niya dumating noong July 2021. At sa wakas ay nabuo, naging mahaba na, kaya't binasa namin noong October 2021. Noong time na yan ay nag-eksperimento kami na magkaroon ng bagong boses, ibang boses sa pagbabasa ng mga kwento. At yun nga naisip namin ng AI na si Yugo, kaya lang hindi naman maganda ang response o tugon ng mga tao, ng mga kahugot natin. So, ibinalik natin sa normal. Kasi dati iniisip ko na baka nagsasawa kayo sa boses ko, di ba? So, pasensya na kayo kung ibang pangalan ang narinig nyo, hindi Dear Kuya Bono, kundi Dear Yugo. So, ito ang una at pangalawang bahagi ng kwento at sa susunod na mga araw ang pangatlong parte ng kwentong ito ni Arden na atin ngayon ng Kahugot TV, The Kahugot YouTube channel. Dear Yugo, itago mo na lang ako sa pangalang Arden. Isinilang at lumaki sa Tarlac. Kalinga ang aking ama at Ilocana ang aking ina. Dati po akong sundalo. Ito ay isang pangarap na aking natupad, ngunit tinalikuran ko dahil sa sobrang pag-ibig sa isang babae. Siya si Carla, na nakilala ko noong second year college ako sa kursong criminology. Noon ay nagbakasyon kami ni Papa sa Kalinga. Bakasyon noon at nagtagal kami doon ng 2 linggo. Noon ko nakilala si Carla na kaibigan ng pinsan kong si Letty. Pero maging si Letty ay noon ko lang din nakilala dahil nga sa iyon ang unang pagkakataon kong makapunta sa Kalinga. Maraming magaganda Yugo kahit na baryo lang yon. Pero si Carla ay namumukod tangi. At kahit may girlfriend ako noon sa Tarlac ay nagawa kong magsinungaling kay Carla noong magsimula akong ligawan siya. Habang tumatagal Yugo ay lalo pa akong nahuhumaling kay Carla. 19 na ako noon Yugo, pero parang noon lang ako umibig ng ganon. Kahit pa kung tutuusin ay may kapintasan sana siya dahil nga sa siya ay umiinom ng alak. Nakakainuman namin sila. Pero kahit ganon ay hindi naging factor yon para ma-turn off ako sa kanya kasi maayos naman siyang kumilos at manamit. At talagang kahali-halina ang angking kagandahan niya. Ang malamlam niyang mata, ang mapupula niyang labi. Ang mga ito ay hindi nawawala sa isipan ko tuwing gabi na matutulog ako. Kaya naman naging sobra ang lungkot ko noong nag-aya ng umuwi si Papa pabalik ng Tarlac. Kasi noon ay hindi ko pa napapasagot si Carla. Pero dahil sa cellphone ay hindi naman naputol ang communication namin ni Carla. Nagtitext kami madalas at tinatawagan ko siya. Dahil sa madalas kong pagtitext at pagtawag sa kanya ay nabisto ako ni Pichi, ang girlfriend ko noon sa Tarlac. Nagalit siya at nakipag-break sa akin. Hinayaan ko lang at noon ko na din na ipagtapat kay Carla na
may girlfriend talaga ako pero brinake na ako. Tuwing tinatanong ko si Carlo noon kung may pag-asa ako sa kanya, ang laging sagot niya ay, "Oo, meron. Pero maghintay ka lang kung gusto mo. Ayoko kasi ng apurahan." So naghintay nga ako, Yugo. At biruin mo bang inabot ng 14 months, mahigit 1 taon bago niya ako sinagot. At sinagot lang niya ako noong magti-training na ako bilang sundalo. Alam mo, hinamon pa niya ako noon. Ang sabi niya, "Sige nga, kapag napasok ka sa training, sasagutin na kita." At tinutuon naman niya, Yugo. Pero hindi naman yung hamon niya ang dahilan kung bakit ako nag-training sa AFP. Kasi pangarap ko talaga yon. Kumuha lang talaga ako ng 2 taon sa college para mas madali akong mapasok sa pagiging sundalo. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan ako nag-training, Yugo, basta malapit lang sa amin. Mahirap kung sa mahirap ang training pero hindi ako nagreklamo. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag kaya nila, kaya ko rin. Isa pa, may inspirasyon ako noon. Si Carla. At siya ang iniisip ko habang nakasalang ako sa matitinding training sa pagsusundalo. Kaya lang talagang gustong-gusto kong umuwi ng Kalinga noon, Yugo, kasi gustong-gusto ko nang makasama si Carla. Kaya lang ay hindi naman pwede kasi nga nasa training ako. Taong 2017, Yugo, ay ganap na akong sundalo sa edad na 21. At bago ako pumunta sa destino kong probinsya ay sinikap ko talagang makauwi ng Kalinga upang makasama ko si Carla. 3rd year na rin siya noon sa college pero nahinto siya dahil walang-wala daw sila. Legal na kami noon sa buong family niya, Yugo. Proud siya noong ipakilala niya ako sa magulang at nakatatandang kapatid niya. Masayang-masaya ako noon, Yugo, at noong huling gabi ko sa Kalinga ay may pabuenas pa dahil noon ay ipinagkaloob ni Carla sa akin ang sarili niya. Lalo kong naramdaman ang matinding pagmamahal sa kanya noon, Yugo, kaya nasabi ko sa kanya ang mga salitang ito. "B, mahal na mahal kita. Nangangako ako sa iyo na hindi ako magmamahal ng iba. At kapag nakaipon na ako, pakakasalan kita. Pangako yan, B. Arden, hindi mo pa ako masyadong kilala. Alam mo, may pagkabaliw ako. Baka hindi ka magtagal sa akin. B, ayoko nang magtagal lang tayo. Gusto ko habang buhay tayo. At kung ano man yung sinasabi mong kabaliwan mo, tanggap ko yan. At uunawaan kita. Arden, sure ka ba? Kahit anong pagsubok kaya mong harapin para sa akin? Oo naman. Sundalo ako. Matatag ako. No retreat, no surrender. Sana nga, Arden. Pero aasa na ako ngayon na kakayanin mo akong ipaglaban at hindi mo ako susukuan. Talagang hindi, Carla. Mahal na mahal kita at kahit anong pag-usubok ang mamamagitan sa atin, hindi kita susukuan. Tandaan mo yan. You would always
always ask me those words I say, and telling me what it means to me. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. Kahit noong nasa destino na ako, Yugo, ay patuloy pa rin ang communication namin ni Carla basta may signal. Marami kasing lugar sa bundok na talagang walang signal. 7 buwan na ako noon sa destino noong magsabi sa akin si Carla na gusto daw niyang magpunta sa Maynila. Maghahanap daw siya ng trabaho tapos mag-aaral sa gabi. Gusto daw kasi niyang makatapos ng pag-aaral. Ang problema lang daw niya, Yugo, ay wala daw silang pera. At wala siyang perang magagamit upang pumunta sa Maynila. Alam mo, kahit hindi siya direktang humingi ay pinadalhan ko siya ng 10,000. At lumuwas nga siya at nag-enroll sa STI Santa Mesa. Nagpanggabi siya kasi maghanap nga daw siya ng trabaho. Kaya lang, hindi naman siya kaagad nakahanap ng trabaho, kaya sinagot ko na rin pati ang allowance niya, o sabihin na nating lahat ng gastusin niya. 5 buwan, Yugo, ako na nagbibigay ng panggastos niya. Hanggang sa napasok siya sa McDo bilang service crew, kaya lang 6 na buwan lang yun, then nawala na naman ulit siya ng trabaho. Noong bakasyon ko ay hindi ako umuwi sa amin. Doon ako sa boarding house ni Carla tumira at nagsama kami na para kaming mag-asawa. Kwarto kasi inuupahan ni Carla at solo niya yon. Alam mo, Yugo, yung pakiramdam na parang nasa akin na ang lahat. Kumpletong-kumpleto ang buhay ko dahil sa kanya. Ganun ko siya kamahal, Yugo. Wala akong ibang hinahangad kundi ang makasama siya. Mayakap siya sa bawat saglit at mahagkan siya sa tuwi-tuwi na. Ang sarap ng pakiramdam na kasama mo ang taong mahal na mahal mo. Come to me and hold me, and you will see the love I give, for you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Galit sa akin ng mama at papa ko noon dahil hindi ako umuwi sa Tarlac para makasama sila. Buong bakasyon ko, ginugol ko talaga kay Carla. Dati na rin silang may tampo sa akin kasi hindi ako masyadong nakakapagpadala sa kanila kasi nga halos lahat ng sweldo ko ay napupunta kay Carla. Mga 3 buwan na akong nakabalik ng destino noong mag-text sa akin si Carla, pero daig ko pa ang nasabugan ng granada noong mabasa ko ang text na yon. Hi, si Leona ito, kaibigan ni Carla. Nandito siya ngayon sa ospital. Hindi okay ang lagay niya.
Pinilit kong makauwi ng Maynila noong Yugo dahil malabis ang pag-aalala ko kay Carla. Ngunit sobra ang galit ko nung malaman ko ang dahilan kung bakit siya na ospital. Infection. Dahil sa pagpapalaglag niya ng anak sana namin. Ni hindi ko nalaman na buntis siya. Wala siyang sinabi sa akin kahit sa text man lang na nabuntis siya. Tapos nagdesisyon siyang magpalaglag na hindi pinapaalam sa akin. Galit ako sa kanya noon, Yugo, pero hindi ko inilabas ang galit ko dahil mas naaawa ako sa itsura niya sa kama niya sa ospital. Nung medyo okay na siya, noon ko lang nailabas ang sama ng loob ko habang umiiyak ako. Be, ba't mo pinalaglag? Anak natin yun eh. Sana sinabi mo sa akin. Lahat naman gagawin ko para sa iyo eh. Para sa inyo na magiging anak sana natin. Ba't mo pinalaglag, Be? Bakit? Magsalita ka. Sabihin mo sa akin kung anong dahilan. Ganito ang umiiyak kong tanong sa kanya noon, Yugo, pero wala akong narinig na salita mula sa kanya. Lumuluha lang din siya pero hindi nagsalita. Noong bumalik na ako ng destino ay okay na si Carla. Masigla na ulit pero iniwasan ko nang mapag-usapan ng tungkol sa pinalaglag ng anak sana namin. Nagpatuloy ako sa trabaho ko bilang sundalo at siya ay nagpatuloy naman sa pag-aaral sa tulong ko. Barya-barya na lang ako nakakapagbahagi ng tulong sa magulang ko dahil kay Carla na pupunta ang malaking bahagi ng sweldo ko. Noong graduation ni Carla, April 2019, ay hiniling niyang umuwi ako ng Maynila upang ako ang makasama niya sa kanyang graduation. Nagtapos siya ng kursong Business Administration. Nakita ko ang saya kay Carla noon at ang kanyang malabis na pasasalamat sa akin. Naging maligaya ulit kami at sinulit namin ang 1 linggong leave ko noon. Namasyal kami sa Makati, sa Laguna at sa Antipolo. Hindi ko makakalimutan ang gabing magkasama kami sa hotel sa Antipolo. Napaka-romantic ng mga sandaling yon. At ang sabi ko sa kanya noon, Be, pag may nabuo, ituloy mo na ha. Oo, Be, hindi na ulit ako magkakamali. Basta ikaw mag-iingat ka lagi ha. Baka naman mabuntis ako pero ikaw mawawala. Hindi ako mawawala, Be. Nag-iingat ako lagi kasi marami pa akong pangarap para sa atin. Magpapakasal pa tayo at bubuo tayo ng isang masayang pamilya. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. I'll never go far away from you. Buwan ng June 2019, Yugo, ay nasa bundok kami, pababa. At sa gawing baba ay natanaw ko na ang ilog.
Napakainit ng araw na yon, kaya't gaya ng lagi namin ginagawa kapag may ilog ay naliligo kami, hubot-hubad. Kaya lang bago pa kami makarating ng ilog ay may nagpaputok ng M16. Sunod-sunod at ako'y sumunod na lang din sa takbuhan ng mga kasama ko papuntang ilog. Medyo malalim ang ilog na yon. Kahit nasa gilid lang kami ay halos aabot sa lieg. Naghanda kami, yung ibang kasama ko ay lumangoy patungong kabilang pampang. At si Amboy na siyang kabady ko ay nagsalita. "Buddy, may tama ka ba?" Tanong niya sa akin. Nakatingin siya sa tubig sa harap ko at pagtingin ko ay namumula ang tubig. Hanggang sa maramdaman ko ang paghapdi ng kanang braso ko. May tama nga ako pero daplis lang sa magawing taas ng siko. Inayaan ko lang muna noon. Naghintay kami doon ng ilang oras pero wala naman nang nagpaputok ulit kaya bumalik na kami sa aming kampo. Ang masaklap lang noon, Yugo, ay nasira ang cellphone ko na hindi ko naalalang nasa bulsa ko lang pala. Nasira dahil isang oras mahigit na nakababad sa tubig. Noong gabi na ay naki-insert ako ng SIM card sa cellphone ni Amboy. Tinawagan ko si Carla at ibabalita ko sana sa kanya ang nangyari sa amin pero hindi ko siya makontak. Cannot be reached. Isinulat ko muna kay Amboy ang phone niya. Nag-open siya ng Facebook niya kaya't sabi ko, pakicheck nga niya kung naka-open si Carla. Eto ba yon? Tanong niya sabay pakita sa akin ang profile ni Carla at nakita kong tama naman ang pangalan kaya lang bakit walang picture? Kahit isang picture, wala. Baka hindi yan, buddy. Sabi ko kay Amboy. "Oh, ikaw na lang maghanap." Sabi niya sabay abot sa akin ang cellphone niya. Hindi ko nga mahanap ang FB ni Carla hanggang sa nagpaalam ako kay Amboy na makikilag-in muna ako. Pero nagulat ako dahil pati ang Facebook ko ay halos wala na ring picture. Picture namin ni Carla ang profile picture ko dati pero wala na, blanco na. At kahit isang picture niya, walang naiwan. 3 solo pictures ko lang na luma ang naiwan sa gallery. Kinutuban ako ng masama noon, Yugo, kaya tinawagan ko ulit ang number ni Carla. Paulit-ulit sa loob ng 3 oras pero hindi ko makontak. Cannot be reached pa rin. Hindi ako nakatulog nung gabing yun, Yugo. Alas 4 ay nagising ang mga taga-bilin ng stock namin. Nakiusap ako sa isa na ipagawa niya ang cellphone ko sa bayan. Pumayag naman siya kaya lang pagbalik nila ay sinoli niya sa akin ang cellphone ko na sira pa rin. "Bumili ka na lang ng bago. Maayos naman daw yan pero maraming piyasa ang papalitan. Mas mamamahal ka daw." Hindi na ako natahimik, Yugo. Madalas ay natatagpuan ko ang sarili ko sa ilalim ng puno, mag-isa. Nagdadasal habang umiiyak. Hanggang sa makaraan ng kulang 2 linggo ay nag-file ulit ako ng leave of absence pero hindi ako pinagbigyan. Kalilib ko lang daw kasi noong April. Para na ako mababaliw noon, Yugo. Panay ang payo sa akin ni Amboy pero muntikan pa akong magalit sa kanya dahil sabi niya, "Buddy, babae lang yan." Na-offend ako, Yugo, dahil hindi niya alam kung gaano ko kamahal si Carla.
Hindi siya babae lang para sa akin. Wala na sa katinoan ang isip ko ng Yugo kaya umalis ako ng kampo. Naglakad ako ng 20 kilometro pababa ng bayan at saka ako umuwi ng Maynila. Sa dati namin tirahan ni Carla. Pero napaggastos pa ako dahil 2 buwan daw na hindi nakabayad si Carla ng upa at ako ang siningil. Hindi rin daw nagpaalam si Carla na aalis siya ng inuupahan namin. Iniwan daw ang ilang gamit namin, yung Durabox, mesa, mga gamit sa kusina. Yung dalagang anak ng landlady namin ang kinausap ko at nakuha ko sa kanya ang number ni Leona, ang kaibigan ni Carla, na siyang nagdala kay Carla noon sa ospital. Napilitan akong bumili ng mumurahing cellphone o Yugo para matawagan ko si Carla. Pero maging si Leona ay wala din palang alam at galit pa siya kay Carla dahil may utang daw sa kanya si Carla na 2,000 at dumaan na daw yung petsa ng usapan nilang bayaran pero naglaho na si Carla. Kalimutan mo na siya, Arden. Wala kang mabuting mapapala sa kanya. Ganito ang sabi sa akin noon ni Leona. Hindi pwede, Leona. Mahal na mahal ko si Carla. Ay naku, Arden. Para malaman mo, hindi lang ikaw ang lalaki sa buhay ni Carla. Alam mo ba kung bakit siya nagpa-abort noon? Hindi. Bakit? Ano bang dahilan, Leona? Kasi Arden, hindi niya alam kung sino ang tatay ng bata. Ikaw o si Sir Ronald. Sinong Sir Ronald? Instructor namin yon. Pero wala na rin sila. Brinek siya ni Sir noong malaman niyang may iba si Carla. Ikaw nga. Leona, baka alam ng Ronald na yun kung nasaan si Carla. Malabo yun, Arden, kasi hindi na sila nag-uusap noon pa. Nasaan kaya si Carla, Leona? Ewan ko. Baka umuwi na sa kanila. Dahil kapos na ako noon sa pera, Yugo, ay nangutang pa ako sa online app na Tala para lang may dagdag sa pera ko pag uwi ko ng Kalinga. Kaya lang, sayang lang ang pera at oras dahil maging ang pamilya ni Carla ay walang balita tungkol sa kanya. Maging ang mga kaibigan namin doon ay wala silang alam. Umuwi na lang ako noon sa amin sa Tarlac. Tumambay. Pero hindi nagkulang si Papa sa paalala sa akin na kailangan kong bumalik sa kampo para hindi ako maawol. Kaso wala na akong pera noon. Hindi pa nga ako nakakabayad sa Tala, yung online app. At panay ang tawag sa akin nung naniningil. Kaya't napilitan pa akong magpalit ng SIM card. Hanggang sa parang nahimasmasan din ako. 2 araw bago ako madeklarang awol ay nagdilihensya si mama ng pera para may pamasahe ako pabalik ng Quezon. Kaya lang nung nasa Maynila na ako ay parang may nagtutulak sa akin na hanapin si Carla. At parang iyon din talaga ang gusto ng puso ko. Gustong-gusto ko makita si Carla. Kaya sa halip na bumalik ako sa kampo ay nagpunta ako ng Santa Mesa sa kaibigan ko doon. At doon ako nakitira habang hinahanap ko si Carla. May impormasyon ako nakuha mula sa guard ng school dati ni Carla. Kasi yung pinsan daw niya ay kaibigan ni Carla at kailan lang daw ay nakita niyang magkasama sila. Hinintay kong matapos ang duty ng guard Yugo para masamahan niya ako sa apartment ng pinsan niya. Pero wala sina Carla doon dahil
nagpunta daw sila sa Baguio, sabi ng kapitbahay nila. Wala na akong sapat na pera kung aakyat pa ako ng Baguio, kaya bumalik ako sa bahay ng kaibigan ko at ilang linggo ako doon. Pero 5 beses sa bawat araw ay nagpupunta ako sa apartment ng kaibigan ni Carla. Nagbabakasakaling baka andun na sila. Pero isang gabi ay nakausap ko na si Elsie, ang kaibigan ni Carla at kasama niyang nagpunta ng Baguio. Pero ang sabi sa akin ni Elsie ay bigla daw umalis si Carla nung malaman niyang nagpupunta ako doon at hinahanap ko siya. Elsie, pwede ba hingin ko na lang yung number niya? Pakiusap ko doon kay Elsie at ang sagot niya, nagpalit na siya ng number. Nakita ko sa kwarto yung lumang SIM card niya. Sinira niya. Wala na akong mapiga kay Elsie noon, Yugo, kaya umuwi na lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Hindi na ako bumalik ng kampo kasi alam kong awol na ako. Alam ko namang maaayos ko pa yon, pero nawalan na rin ako ng ganang bumalik. Ayoko nang maging sundalo kasi mahirap yung nalayo ka sa mahal mo. Naisip ko, baka magmahal ulit ako, magka-girlfriend o magka-asawa, pero hindi ko nakakasama sa araw-araw sa bahay. At baka kung ano lang ulit ang mangyari. Nag-apply na lang akong security guard, Yugo, at kahit dali ko namang natanggap. At hanggang ngayon ay CQ pa rin ako. May iba na rin akong kinakasama ngayon, si Mariel. Pero nakakalungkot dahil nagawa ko siyang lukohin. Niligawan ko siya saglit noon kahit hindi ko siya ganun kamahal. Sinagot naman niya ako. May nangyari sa amin hanggang sa hindi na niya ako iniwan. Nagsasama kami hanggang ngayon at buntis na nga siya, pero kung bakit ko nasabing niloko ko siya, Yugo, ay dahil si Carla pa rin ang mahal ko. At hindi pa rin nawawala yung pag-asam kong magkita pa kami. Mahal na mahal ko pa rin siya at ang dami kong gustong itanong sa kanya. Carla, kung nasaan ka man ngayon, sana magpakita ka naman. Kailangan lang nating mag-usap. Puntahan mo ako sa SM Santa Mesa. Ipagtanong mo lang ako kahit sinong guard doon. Please, magkita tayo. Hindi ako galit sa'yo. Mag-usap lang tayo, please lang. Kahit ito na lang ang pamasko mo sa akin, Carla, ang makita kita at makausap. Please lang. Yugo, pasensya ka na kung bitin itong kwento ko. Pero kung sakaling magkikita pa kami ni Carla, babalitaan kita at magbibigay ako ng update sa kwento kong ito. Maraming salamat po sa pagbabasa. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Arden. Mga kahugot, narito ang update na dumating noong July 28, 2021. Nalipat ako ng trabaho sa Taguig, kaya't lumipat na rin kami ng apartment ni Mariel. Malaki na ang tiyan niya noon. Kabuanan niya na ng September 2021. July 5, 2021 ay naka-duty ako sa entrance ng mall, tagakuha ng temperature ng mga pumapasok na customer.
At agad kong nakilala si Carla. Paano ko nga ba naman siya makakalimutan? Yung mukha niya, lahat ng bahagi nito ay kabisado ko. Kahit na tumaba na siya at buntis na. May kasama siyang lalaki noon, matanda pero mukhang mayaman. Nagkatitigan kami kasi ako ang tututok sa noo niya ng handheld thermometer, yung pangkuha ng temperature. Nagkatitigan kami pero hindi ako nagsalita, ganun din siya. Nung matapos ko siyang makuhanan ng temperature ay pumasok na siya pero tumigil siya sa gawin doon kasi hinintay niya ang lalaking kasama niya. At kung matapos ding makuhanan ng temperature ang matandang lalaki ay lumapit ito kay Carla. Si Carla ay humawak sa braso ng lalaki at saka sila lumakad palayo. Pinagmasdan ko sila hanggang sa makalayo na sila. At si Carla hindi man lang ulit lumingon sa akin. Hindi man kami nakapag-usap, Hugo, pero noon ay parang nasagot na lahat ng tanong sa isip ko. At sapat na yon para mag-move on na ako. At ibaling ko na lang ang buong puso at panahon ko kay Mariel at sa magiging anak namin. Oo, masakit pa rin pero hindi na gaya ng dati. At alam kong sa patuloy na pag-usad ng panahon ay mawawala din lahat ng pangit kong damdamin sa dibdib ko. Mahirap ang buhay namin ni Mariel lalo na't hindi siya nakakapagtrabaho sa ngayon kasi malaki na ang tiyan niya, pero magsisikap pa rin ako at magtitiwala na isang araw makakaahon din kami. Nagsimula na ulit akong mangarap para naman sa amin ni Mariel at sa magiging anak namin. Kalakip ng panalangin ay umaasa akong magiging okay din kami pagdating ng araw. Hanggang dito na lang, Hugo, at muli maraming salamat. Gumagalang Arden. Ang tabayanan natin mga kahugot ang part 3 ng kwento ni Arden dito rin sa Kahugot TV. Samantala sa ating mga shoutout kay Jennifer Gamilong Claveria, ganoon din kay Rema Pascua del Cruz of San Manuel, Isabela. Shoutout kay Karen Batugal Gundan of San Gabriel, Tuguegarao City. Shoutout kay Ariel HB of Ifugao. Shoutout sa kawork ko sa Kayan Hill at sa pamilya ko sa Abra mula kay Eva Tesoro. Anika Juan, shoutout to you. Ganun din kay June Catrice of Kingdom of Saudi Arabia. Amihan Tumulak of Lapu-Lapu City, Cebu, shoutout to you. Arma Castro Ayap of Alicia o Arman Castro Ayap of Alicia Isabela, shoutout to you. Baluyot Draman of Qatar, shoutout. Ruby Jean Darwin of Saudi Arabia from Alcala, Cagayan. Advance Merry Christmas, Pinas. Sana ngayong Pasko buong pamilya maging happy. Panahon ng pagmamahalan from Jen of Saudi Arabia. Rafael Miguel of Japan, shout out to you. Rowan Justo Zuprok Lopez of Kuwait, shout out. Also to pa-shoutout man ni ipag ko Julian Respicio Melad nga kanayon nga nakaabang nga pada tibaro nga upload from Angel Luz Melad Bueno, shout out to you. Salamat sa pag-aabang lagi. And shout out kay Vanet ng Kuwait sa kanyang family dito sa Pinas, shout out din sa inyo. April Jean Jimenez of Ilagan City, Isabela, shout out. Pa-shoutout po sa lahat ng taga Gonzaga, Cagayan, always listening here in Canada from Stephen Joy Daliri Fulgencio.
David De La Cruz, shoutout to you. Ganun din kay Weng Limtang, Hidchom Draman of Eden Cabarugis Quirino. Yan ang naunang 20 sa ating maagang pagpo-post kanina sa Facebook. So muli, antabayan na natin ang part 3 ng kwento ni Arden. Dito lamang sa Kahugot TV, the Kahugot YouTube channel. Stay healthy, Kahugot. Stay safe, and God bless us all.